balita ngayon, yung kumakalat sa social media, sa SOCMED, mga vlogger, ay yung rocket ng China. Nagbabala yung na magpa-fire ngayon 7 to 11 ng rocket ngayong gabi, ang China testing, rocket testing o missile testing, whatever. Nagbabala yung yung disaster, agency na inaalerto lahat. Pero hindi pinikap ng mainstream media. Ngayon lang lumalabas. Kaya naalarma yung ibang nagbablog. So, binlag yon. Tapos ngayon, worry mga tao. Nasa bus, saan yun? Sa Ilocos at sa Cagayan. Alert, baka doon bumagsak. Offshore, offshore. Hindi sa land. Offshore. A few miles away, sa Ilocos, Burgos, if I remember right, Burgos and somewhere in Cagayan, So, magmi-missile testing. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Balasubas yung China, ang tarantadong yan, hindi nire-respeto yung airspace natin, di ba? Isa yun. Pangalawa, tinatakot talaga tayo. Yung missile na yan, pwede naman i-testing kung saan Pwede naman i-direct somewhere. Pwede nga sa South China Sea Pwede naman dun bakit dito? Dito banda, kung saan may EDCA bases. Kung saan malapit sa Nag-ano lang ang China. Nagmi-missile testing sila at the same time, mina-maximize nila na kung doon malalaglag somewhere na malapit sa landmass natin, ay pinapakita nila sa mga Pilipino. Na kaya nilang maghatid ng missile dito sa bansa natin. O, di natakot kayo. Yun yung magiging reaksyon ng tao matatakot. Such that mag-increase yung ng mga tao, yung worry, yung fear na madadagdagan na isang nuclear lang tayo, sabog tayo. Kaya yan, kumakalat ngayon sa SOCMED yung mga eksperto, mga pananaw, mga opinion ng mga matataas na tao na madadamage ang mga syudad natin, mga ganon-ganon. We will not last. And this is adding to the fear. Yon ang gusto ng China, mga kababayan. Yun ang gusto ng China. Nataon na may perception na weak yung leadership natin. May perception na weak si BBM. So, nakakadagdag lahat Na dahil sa alam nilang mahina si BBM, China to China, nag-isip na weak si BBM. Never mind yung Pilipino, alam natin talaga weak. Pero China, pagka inisip nilang weak ang ating Pangulo at probably merong kinalaman sa pagkaano sa droga, question mark yun. Ayaw magpa-drug test namomonitor lang ng China yan. So, yung decision niya, ang tingin nila, incapable ang ating Pangulo. O kaya, naduduwag, nababahag. Kaya niya lang basta-basta gawin niya. Magpaper ka ng missile. Diyan babagsak sa inyo. Wala naman tayo. Isasagot naman ng natin, di ba? So, sa tingin ko, kaya hindi na inilabas yun para hindi magpanik ang tao. Kasi yun ang epekto magpanik ang tao, matakot. Hanggang sasabihin ng mga tao, wag makipag-areglo tayo sa China. Yun isang epek. Pangalawang epek, wag nating tangkilikin ang ating mga allies kasi mauwi lang tayo sa gera. Pinapakita na may missile na malapit lang sa atin, pwede tayong bugbugin ng missile. So, China is, demonic Sorry China, hindi naman kayo lahat. Pero ang basa ko sa inyo, mga walang niya kayo, nananako talaga kayo, nakakalalaki lang kayo. Sila, na yung ganun ba, para nagkaano pa silang narrative na ang may kasalanan yung gobyerno, may kasalanan ang armed forces. Sa lahat na nangyayaring to,
ang masama, yung mga Pilipino, nahati tayo. Nahati tayo. And this is, kitang-kita na iba-iba yung ano natin. Sabog tayo, sabog. Yung pag-organize nga ng depense, kanya-kanya, no? Kaya, tuwan-tuwa yung China, pagka ganyan. So, ang FGF, tuloy pa rin tayo, no? Tuloy pa rin tayo. Wala namang pipigil sa atin, eh. Sinong pipigil? Ang FGF tuloy lang. Yung gusto mag-volunteer kayo. Na para kung umabot ito sa sukdulan na yung iniiwasan natin at pumutok ang gera, ay handa tayo. May mga nagsasabi, mga missile lang kalaban natin. Yung mga drone pa, yung mga ganyan. Kesa naman wala tayong ginagawa. Ganyan. Does it change the equation? Sabihin nyo, isang missile lang. Missile lang ipaulanin ng missile sa atin. Yari tayo. And then what? Anong gagawin natin? Wala pang laban, surrender na tayo. Ganun ba gusto nyo mangyari? Kayo, mag-surrender kayo. Kasi merong mga Pilipino na lalaban kung sakaling sakupin tayo. Ngayon, bago magkagulo, pag-usapan nyo, yun nga sinasabi namin, pag-usapan na lang ninyo mga politiko, alam niya, ang inaano ninyo, senator, kung sino yung line-up ng senator, sino yung tatakbo sa 2025. Diyos ko, ano ba yan? Magkakagulo na nagtatakutan na Tabi na muna yung politika. Pag-usapan muna ano yung pinakamagandang gawin dyan sa China na yan. At yung pananakot ng China, ang gusto lang mangyari na yan, para yung sisi mapunta sa dalawa. Isa kay Bongbong Marcos, no? Isa sa gobyerno, wag ng Bongbong Marcos, sa gobyerno. Kasi may magsasabi na naman dyan nabayaran na raw ako, mga gago kayo, nabayaran na raw ako. Kung nabayaran na ako, di na ako lalaban, alis na ako rito. Kung nabayaran ako, ba't ako magpapakamatay para sa bayan? Ba't ako magpapakamatay? Alis na ako. Bye-bye, gano'n na lang, di ba? Jun, bahala ka na, ha? Nabayaran na ako, Tarantado yung mga nagsasabing nabayaran ako, gago. Mga ganun pa. Mga wala kayong ano-ano. Sana nga, Ay, mahirap ang salita. Ngayon, kung mapupunta yung sisi sa gobyerno for bangling it up, dapat kaibigan lang. Hindi, kasi ginalit natin ng China Kasi naglagay tayo ng Amerikano. Ano ang pakialam ng China? Sa ano man ang gagawin natin? Sa bakuran natin? Anong pakialam ng China, ng mga hinayupak na yan? Anong pakialam nila? Bakit natin iisipin na nagagalit ang China na naglagay ng Amerikano dito? Hindi ako sangayon na naglagay ng Amerikano dito. Gusto ko nga ma-terminate yung bases na yan Gusto ko ma-abrogate yung mutual defense Mitsa ng ng gulo Gamitan lang yan Pero tayo sa tamang pag-iisip, no? Critical thinking. Baka pakialam ng China, saan man ang gagawin natin? Bakit tayo nag-iisip na nagagalit ang China? Bakit importante yun? Di ba mas dapat isipin na tayo ang nagagalit sa China? Mga balasubas kayo, ba't kayo nakikialam? Bakit kayo nangaangkin? Bakit kayo nangaharang? Ba't kayo namamalakol? Dapat tayo, ang salita natin, magago kayo, nagagalit kami sa inyo. Hindi ang salita ng iba sa atin, nagagalit ang China, naglagay tayo ng bases dito. Ano ba yan? Why are you defending China? Ay mga politiko naman natin, hindi na malaman kung anong gagawin. Gumawa kayo ng hakbang na naglagay kayo ng bases dito, no? Hindi nyo
pinag-usapan yung BFA na yan na mag-terminate June 25, may 1 year na notice na bago mag-terminate, sabi mo mag-terminate, may 1 year na grace period. Di sana noong 2023, sinabi na natin, June 25, 2023, terminate na namin yan wag na kayo mag-ambisyon dito. Anong ginawa ng Amerikano? Nag-iisip ang Amerikano. Alam nila mag-terminate ang bases dito, 2024, June 25, yung BFA tsaka yung EDCA na yan, inano tayo, nilaro tayo, or nagpalaro tayo. Why? Hindi naman natin alam kung ano nangyari. Bakit biglang pumayag si BBM, bakit meron ka pang dapat paliwanag Dapat talaga paliwanag Bakit bigla kang kumatig sa paglagay ng bases dito? Nung eleksyon, sinasabi mo, hindi mo gagawin yun. Bilateral tayo with China. Tapos ngayon, biglang, ayan na. Kaya nga, you have to do a lot of explaining to the Filipino people. Pero hindi mo inaano pinapakinggan Tapos nga, isusubo kami ngayon. I hope na yung tinatayo ng ninyo na mga depensa para sa teritoryo ng Pilipinas ay hindi para sa depensa ninyo sa Malacanang. No? Magkakaaway-away tayo pagkaganyan. Ayoko ng ganyang babuyan. No? Ayaw namin in as much as magpatayan tayo mga kapwa Pilipino. We have to stand firm. Pero wag sana na kayo ay nag-oorganisa to retain yourselves in power. Nagagalit ako roon. Gagamitin niyo yung mga tao na mga aanga-anga. Lulukohin ninyo, bobolahin ninyo para what? Depensa ng Pilipinas? Nandiyan na nga kami So, panonoorin namin yan. Maganda kung ang isip ninyo, depensa talaga ng Pilipinas. Good for you. Pagdadasal ko pa, dumami kayo. No? Pagdadasal ko pa, dumami kayo. Pero kung ang intensyon ninyo ay politika, hindi kayo magwawagi. Hindi kayo magwawagi. Kasi masama intensyon nyo Okay? So, ang FGF ay magpapatuloy lang at neutral pa rin. No? Neutral pa rin. Wala kaming kikilingan na politika. Duterte, Marcos, hindi kami makikialam. Magbangayan kayo hanggang gusto niyo. Ayaw niyong pag-usapan ang gagawin na magandang hakbang sa China. Kung ayaw niyong pag-usapan, nandito pa rin kami. Nag-o-organize kami. At mga taong bayan, you come to your senses kung ano yung tama. No? Okay, wala yung marami ng salita na upakan tayo ng missile. Alam namin yun. Alam namin yun. Okay, opinion nyo lang naman yung binibigay nyo. Alam, maraming salamat sa opinion nyo. Pero alam namin yun. Pero useless makipag-debate sa ganun na sa ganong pinapahiral nyo na kasi yung takot. Kitang-kita sa buka ng bibig ninyo, sa mga opinion ninyo, pinapahiral nyo na yung takot. Yan yan, missile, dami natatakot dyan, rocket, pati usok-usok na sinasabi, nandun yung takot, no? Yun ang gusto ng China, matakot tayo, so that we will, the intention of China is Sun Tzu nga no? Sun Tzu na strategy, no? They will win the territory, they will win the opponent even without firing a single shot. Yung mga nagsasabi China will fire the first shot, they are attempting already to win over the country, the Philippines, rich in natural resources, no? Na corrupt ang sistema at yung mga tao ay madaling bilhin, no?
binibenta na nga yung mga lupa natin, bili-bili sila dito, kaliwa kanan. They want to conquer the country without firing a single shot by just using people, by just putting advance na mga tropa, nandito na sila, by instilling fear among the citizens ng Pilipinas. So that mismo yung citizen ng Pilipinas ang magsasabi, ayaw natin ng gera, makipag-usap na lang tayo, makipagkasundo na lang tayo. Checkmate tayo doon sa China. Ngayon, yung mga magagaling, o de sige, tignan natin kung ano mangyayari. O de, may opinion naman kayo eh. So kami, tuloy lang din kami na mag-organize para kung sakasakali man at umabot tayo sa hindi ka nais-nais, merong sasandalan ang mga pamilyang Pilipino. Okay? Not necessarily, pwedeng sa FGF, pwede sa ibang grupo, kung pare-pares naman tayo ng layunin, malinis ang mga intensyon, hindi politika, okay, di ba? Walang problema. So, yun yung aking mensahe sa inyo. Pat,